Di ka pa uwi. Linggo nga pala ngayong araw at kakatapos lang namin magsimba. Ito nga pala si Samantha yung pinaka-cute sa simbahan. Siyempre kasama ko din si Kuya Gerald yung pinaka-cute sa amin. May kainan nga ngayon sa simbahan kasi birthday ni Kuya Joel. Madaming handa kanina dyan, naubos lang namin. Date ko na kasi na-videohan. Kuya Joel, happy birthday. Hey, thank you! Yun, birthday boy. Sa mga kapampangan dyan! Thank you very much. Ingat kayo lahat. After ko nga mabati si Kuya Joel, kumuha na ako ng pagkain. Sabay nga pala kami ni Samantha kumain. Gusto pala ni Samantha ng chicken kaya kinukuha niya yun sa akin. At dahil gusto ni Samantha, ikinuha ko siya ng chicken. Gusto niya yun sa akin, may kagat na yun. Shoutout nga pala kay Christian na nasa likod namin. Yung chicken ko parang gusto pang kuhain. Grabe, ang sasarap ng pagkain. Nakatatlong balik nga pala ako niyan. At dahil tapos na nga kaming kumain, ready na ang lahat para mag-sharon. Ito talaga yung masarap sa pagiging Pilipino no? Yung walang sinasayang. Kuya Erwin, At dahil busy sila sa pagbabalot, syempre tayo din. Ito nga pala yung target kong iuwi, yung cake. Isang slice nga lang pala yung kinuha ko, kaso binigay na sa akin lahat ni Sister Lobby. Alam niya kasing kulang sa akin. Habang busy kami sa pagbabalot, busy din si Coach dyan sa pagpaplano ng gagawin. Ano kasi yan? Narito yung stage. Sa linggo. Hawak mo yung mic. Uy, dili na ako kapayo sa kanta. Hindi, pag hawak mo yung mic, at saka gusto mong angkinin yung mic, pwede ka na umuwi. Gusto nga pala matuto ni Kuya Gerald ng piano, kaya nagpaturo siya kay Brother Marcy. After nga ng kainan, sayawan naman. Sasayaw nga pala sila next week sa main church, kaya kailangan nila mag-practice. Pinapasali nga din nila ako, kaso wala naman akong talent. Buti pa si Kuya Gerald, maraming talent. Si Brother John nga pala yung nagdedirect sa gagawin nila. Sana all ang daming talent. 5 PM na nga, kaya uwi na din kami. Nagmamadali kasi si Kuya Gerald. Bye-bye. On the way na nga pala kami sa sakayan. Napatakbo nga kami ni Kuya Gerald kasi nasa likod na yung bus. Mali nga yung nasakyan namin bus kaya iba yung ruta na dinaanan. Sa mga oras na yan, hilong-hilo na ako niyan. Grabe naman kasi dito sa Korea, walang humps-humps. Tsaka di rin talaga ako sanay sa sasakyan. Sana magkamotor na ako. Kaso wala pala akong pambili. Gustong-gusto ko na nga pala bumaba ng mga oras na yan. Kaso tinitiis ko lang. Grabe, ang galing ng bus dito sa Korea. Pumapasok sa mga loob-looban. Kumbaga kahit wala kang sasakyan dito, may masasakyan ka. Kahit sa looban ka pa nakatira. Andito na nga pala kami sa Lawa, sa lagi kong pinupuntahan. Nakamiss nga si Kuya Gerald nung nakita yan. Grabe, nakakahilo dito sa bus sa Korea. Kahit Pasakay ka lang sakay, di ba kung saan yung ruta eh. so yun, nasakyan namin bus. Umikot pa dito sa sa loob-looban ng lugar namin sa Mangga. Tagal namin nakauwi. May libreng tour pa kami sa ano. Iba yung dinaanan niya. Sa mga pop village. Uy, makamas ng mga bike baro. Uy, big bike! Buhay na buhay talaga pag big bike. Buhay na buhay. Dumaan nga kami sa apartment para kunin yung motor. Kasi pupunta kami dun sa Lawa. At dahil hindi pa nakakagala si Kuya Gerald sa lugar namin, dinala ko siya dito sa park malapit sa amin. Ito nga pala yung park na tambayan namin tuwing summer. Harap ka naman. Picture nga eh. Naalala ko dati nung ako din yung bagong dating. Ganito yung ginawa sa akin ng mga kasama kong Pilipino. Ginala nila ako dito. Kaya yun, ayun din yung ginagawa ko pag may bagong dating. Kaya salamat nga pala sa mga naabutan kong Pilipino dito. Hindi ko naramdaman na nag-iisa ako. Junpyo. Yay! Living ho! Nagpa-video nga ako kay Kuya Gerald sa spot na to. Parang ang sarap kasi mag-emote-emote dito. Pumunta naman kami dito sa exercisean. Dito muna kami tatambay. Dito nga pala sa Korea, maraming park na pwede yung pag-exercisean. Ang maganda dito, libre lang. Tapos maganda pa yung lugar. So yun, at dahil busy pa si Kuya Gerald magbasa doon, iwan natin. Boy. Di ka pa uwi! Baka maligaw. Uy, mga tapon oh. Baka mga tapon no. TV po. Uy, gagi. Pang ano, PC. All goods pa to. Ano. Peri-peri, tinapon lang oh. Ay, yung gloves talaga oh. Maliit lang eh. Pang winter sa ano. Hindi naman magagamit kasi sa Pinas yan eh. Mainit yan. Ano para na yan? Ay! BTS! 14. Ha? BTS ba to? Di lang sa Ewan ko BTS? dyan. Before Sunrise. Ano ba yan? T49. Alam talaga.
Mga matitino eh, no? Oo. Mga malakal pala eh. Kaya kami nag-factory work, isa to sa motivasyon namin. Yung mga lakal. Para mga lakal dito. Mas, so, iwan na lang yan. Oh. Pag may PC na ano, tatapon-tapon sila, hindi kompleto. Dapat may ano, Dapat may CPU. may CPU para... Monitor lang. Mahirap din sila dito sa Korea kasi nagtatapon sila, hindi kompleto. Yan yung nakakainis sa kanila eh. Di ba? Hindi kompleto eh. Paano magagamit ngayon yan? Kulang. Bayanggar, di kayo nag-iisip eh. Dibanting pa tayo, no? After nga namin mga lakal, gumala, nilibot ko muna si Kuya Gerald dito sa mga looban. Heater yan ba yung motor namin? Nag-heater yan. Itong ilaw na to, heater yan, umiinit yung hawakan. Oh. Para di ka lamigin. Dumaan nga pala kami dito sa Save Mart para bumili ng tubig. Tubig ba yan? Pero tinapay talaga yung pinila namin kasi nagutom kami. So yun na nga pala si Kuya Astro yung inaantay natin. Galing pa yung eskwelahan. Ganyan kasipag yan, nag-aaral yan. Pasok niya Monday to Friday, Saturday, 12 hours, tapos linggo nag-aaral pa. Kamusta aral mo anak? Ha? Naintindihan mo ba yung ano? Yung lesson? Naintindihan kaso kung maghapon sakit sa ulo. Ilang oras ba yung klase mo? 8 hours. 8 hours? Parang mas ganado ka pa pumasok dyan kaysa sa eskwelahan sa Pinas. Kailangan mag-yosi Oo, yun mo dapat. Sige Astro kasi. Babalik ka kasi pag hindi mo naipatay. Sige Astro, nag-aaral. Anong level na yung inaaral mo? Levels 2. Level 2. So yan, para ano, magpe-permanent visa kasi yan dito. Magtatayo siya ng sarili niyang company, i-hire niya lahat ng Pilipino. Bali pa uwi na nga pala kaming tatlo. Sila na yung nagmotor at naglakad na lang ako. So yun, hanggang dito na lang yung vlog natin. Paalam!